Amen. Magandang araw po sa inyong lahat sa pagpapatuloy po ng ating pagbabahagi ng salita ng Diyos mula sa Jesus Christ Global Outreach patungo po sa ating mga tahanan at of course sa ating po mga puso. Ito po ay tunay na pagpapala sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ang aking babahagi po sa araw na ito ay nasa Hebrews chapter 10 verse 35 to 39. Nais ko pong basahin. Ang sabi po, kaya't huwag kayong mawawalan ng pananampalataya sa Diyos, sapagkat dakila ang naghihintay na gantimpala para sa inyo. Kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ninyo ang kanyang ipinangako. Verse 37, sapagkat kaunting panahon na lamang, hindi na magtatagal at si Kristo ay darating na. Ang matuwid kong lingkod ay nabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya'y tatalikod, hindi ko siya kalulugdan. In verse 39, ngunit hindi tayo kabilang sa mga tumatalikod o napapahamak, kundi sa mga sumasampalataya sa Diyos at naliligtas. Ang title po nito na binigay sa atin ng Panginoon ay ang pananampalatayang sumusunod sa Diyos. Alam niyo po, para hindi pala masayang ang pananampalataya natin, kailangan po pala ito ay makita sa ating pagsunod. So meaning po, ayaw ng Panginoon na masayang ang pananampalataya natin. Kaya tinuruan niya tayong sumunod sa Kanya. At ang pagsunod sa Diyos ay talagang by faith. Kasi po mahirap sumunod po sa Diyos. Kung wala tayong pananampalataya sa Kanya, hindi po natin masusunod ang Diyos. Naalala niyo po yung 10 utos, di ba? Walang nakasunod po noon. At lalo na po yung kaisa-isa na nga lang kala Eva at Adan, di ba? Paulit-ulit po na pinapaalala ang kahinaan ng mga tao na kung saan ay bumabagsak po sa kasalanan sa hindi pagsunod. Ito yung tinatawag na disobedience. Ngunit salamat sa Panginoon kasi nung nagturo si Jesus sa atin, ibinigay ng Diyos ang masalangit ang kaisa-isa ng bugtong anak na si Jesus, hindi lang para tayo po ay turuan, kundi para tayo iligtas. At sa kaligtasan natin, upang tayo makapanatili na mayroong kaligtasan at buwan walang hanggan, ito po yung nakikita naman sa ating pagsunod sa Diyos. Alam niyo po, tandaan niyo po ito, if faith is a gift, obedience is a blessing. Ang pananampalataya binigay sa atin ng Diyos. Pag tayo po ay sumusunod na, pagpapala na ho sa atin yun. Sa ating pong binasa, makikita po natin, may mga nakalaang mga gantimpala sa bawat sumusunod sa kalooban ng Diyos. May mga matatanggap ang mga taong sumusunod sa Diyos sapagkat ito'y pangako ng Panginoon. At sa talatang ito may paalala siya, lalo na ngayon na tayo po ay kinakailangan ng sumunod. Bakit? Sabi nga dyan, hindi na magtatagal at si Kristo'y darating na. Nakikita po natin yung sign of the times, sign of the end times, kung saan ay hindi po para tayo po manlamig, lumayo. Kahit po tayo po ay pinapahintong magsimba, dahil nga po sa virus or pandemic or whatever dahilan, no? Hindi po yan ang dahilan para po tayo ay huminto. Sapagkat tayo po ay hindi sumusunod sa tao, kundi sumusunod sa Diyos. Of course, kailangan din natin ng pag-iingat, pero hindi ibig sabihin nag-iingat tayo, ay hindi natin susunod sa Diyos. Ang ibig sabihin ay nag-iingat tayong sumusunod sa Diyos. Bakit? Alam mo sabi niya, ang matuwid kong lingkod nabubuhay sa pananampalataya. Ang highlights po nito sa salitang English is, the righteous shall live by faith. Alam niyo po ba yung live? Iyo po yung the righteous shall obey in their faith to the Lord. Kung saan, ito po yung sinabi rin sa Santiago, di ba? Na ang pananampalataya ay ipapakita natin sa bawat paggawa. Anong paggawa? Ito nga po yung ating pagsunod sa Panginoon. Ang maganda po, sa Panginoon, hindi mahirap sumunod sa Kanya. Bakit? Bukod sa tayo po ay pinapatawad niya, at tayo po niligtas niya, mayroong pong banal na Espiritu ng Diyos na nagbibigay sa atin ng kaliwanagan, ng lakas, ng unawa, ng kapangyarihan para siya ay sundin. Alam niyo po, di ba, sabi ng Biblia, wala tayong magagawa kung tayo hiwalay sa Diyos. Hindi tayo makakasunod sa Kanya. Kaya ang ginawa niya, siya pa rin ang tumutulong sa atin upang ang ating katawang nagkakasala na sa buhay na ito ay hindi na sundin ang laman, hindi na sundin ang gusto natin, hindi na sundin ang inaalok ng mundo, kundi
ang itinuturo na ng Panginoon. So nababalansin natin yung faith and works. That's why yung 2 Corinthians 5:7, di ba sinabi ron? For we are walked by faith and not by sight. Katitingin lang ho natin sa mga problema ngayon Tanong dito, nakakasunod ka pa ba sa Diyos? Di ba? Pag tinanong natin, ba't ka huminto? Ba't ka hindi na sumusunod sa Diyos? Kasi nakatingin na pala sa ibang bagay. Kaya kinokorek ng Panginoon ang ating buhay, di ba? Kaya nga sabi niya, just fix your eyes to Jesus, the author and the finisher of your faith. Hebrews chapter 12, verse 2. Para makasunod tayo sa Panginoon, meron tayong tinatawag na direction sa buhay na ito. Kahit pandemic pa. Kahit merong mga restriction na tinatawag, no? Hindi yan makakahidlang sa atin para tayo ay mapahinto sa pagsunod sa Diyos. Bakit? Kasi alam niyo po, ang pagsunod sa Diyos ay pagtatagumpay sa mundong ito. In 1 John chapter 5 verse 4, sabi po sa RSV version, for whatever is born of God overcomes the world. And this is the victory that overcomes the world through our faith. Napapagtagumpayan daw ng isang tunay na manampalataya sa ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, tumanggap sa Kanya bilang Panginoong tagapagligtas. Hindi ipinanganak sa nanay tatay niya sa laman, kundi ipinanganak sa Espiritu ng Diyos. Kasi pinanganak tayo ng nanay tatay na natin, no? Yung born of God, ibig sabihin, we are born in the Spirit, and through our faith, we overcome. Dati, hindi natin na-overcome. Kasi we are living in the flesh. Ang maganda rito, yung maintindihan natin na kahit pala ako nabubuhay pa sa laman, o nasa laman pa, pero nabubuhay sa akin ang kapangyarihan ng Diyos. Ang banal na Espiritu ng Diyos, na napapagtagumpayan ko ang alok ng mundo. Okay? Napapagtagumpayan ko ang anumang mga panunukso ng kaaway. That's why matatandaan po ninyo yung tinuro ni Pedro sa kay Timothy, di ba? The young generation in 1 Timothy chapter 6 verse 12. Ano sabi ron? Fight a good fight of faith. Alam niyo po, pag sumusunod ka sa Diyos, pinaglalaban mo pananampalataya mo. So, hindi ka lang sumusunod, lumalaban ka. At ang lumalaban, okay, ay pinagtatagumpay ng Panginoon. Overcomes the world through our faith. At ang maganda, sa 1 Peter chapter 1 verse 9, doon sa NIV version, sinabi ron, for you are receiving the end result of your faith. Ano ang result nito? Na tayong mga sumusunod sa Panginoon through faith. Tandaan nyo, hindi tayo makakasunod sa Diyos pag walang faith. Kaya nga dapat buhay sa atin, pananampalatayang sumusunod sa Diyos. Ano to? The salvation of your soul. So, end result lahat ng ito, salvation ng soul natin. Anytime in a moment, si Lord dumating sa atin for the rapture, hindi nasasayang hindi nasayang yung ating pananampalataya. Bakit? Kasi nakakasunod tayo sa Panginoon. Amen po ba? Ngayon, the question is, application na po ito, paano ko mabubuhay sa pananampalatayang sumusunod sa Diyos? Okay? Kasi nga po, nais ng Diyos ng pananampalataya natin ay hindi masayang. Paano ba nasasayang ang pananampalataya? Yung hindi tayo sumusunod. Pero yung sumusunod, walang sayang dyan. Walang lugi. Kaya tinuro din yan ng Panginoon. Dito po sa 2 Corinthians, ito po yung application na po dito. Tingnan niyo po ang sinabi dito ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 4, verse 16 to verse 18. Kaya't hindi kami na sisiraan ng loob. O ba, isipin, hindi tayo discourage. Kahit ano nangyayari sa mundo, nangyayari sa church, nangyayari sa mga political system natin, di ba? Whatever happened even in ourselves, in our family. Because we intact our faith in the Lord by obedience, no? Kahit na humihina ang aming katawang panglupa, patuloy naman lumalakas ang aming espiritu araw-araw. Ang bahagya at panandali ang kapighating dinadanas namin ngayon ay nagbubunga ng kagalakan walang hanggan at walang katulad. Pinaliwanag dito ng Panginoon, yan po ay panandalian lamang. Okay? 1 year and 3 months to 4 months ang quarantine natin. Compare sa mga buhay natin na simula nakakilala tayo sa Panginoon, di ba? At ngayon ay kikilala sa Panginoon, you cannot compare because nakaready pa ang ating salvation, ang ating eternal life in heaven. Okay? Kaya nga, in short with this, sabi dito, kaya't ang paningin namin ay nakatuon sa verse 18 sa mga bagay na di nakikita at hindi sa mga bagay na nakikita, sapagkat panandalian lamang ang mga bagay na nakikita. Ngunit walang hanggan ang mga bagay na di nakikita. Ano ibig sabihin nito? Mga kapatid, ano man ang ating mga accomplishment sa mundo?
Okay, career, business, ano pa, mga material things, even the money, may iwan ho natin lahat yan. Okay? Yan po ay mga bonus ni Lord sa atin dito sa lupa. Yan yung mga answer prayer ni Lord sa atin. Pero hindi ho yan ang buhay natin. Ang buhay natin ay ang pagsunod sa Diyos. Tingnan niyo ho sa lumantipan, yung mga hindi sumunod sa Diyos. Diba? Nasayang ang buhay. Si Haring Saul, diba? Hari na yun, diba? So inalis ni Lord, pinalit si David. So sayang. Ayaw ng Lord, mga kapatid, na sa simula lang tayo sumusunod. Ang pagsunod sa Diyos ay walang katapusan. Tuloy-tuloy yan. Even up to heaven. Okay? Kaya ano man ang sitwasyon natin, ano man ang panahon natin, okay? Sabi nga niyan, kahit nagtitiis tayo, may bahagya tayong kapighatian, tandaan mo, ang Diyos patuloy niyang pinalalakas ang ating spiritual, araw-araw. Sa anong dahilan? Makasunod lang tayo sa Diyos. At andyan ang mga reward. Sabi niya, meron tayong mga pagpapalang nakalaan na ibibigay at ibibigay sa atin ng Panginoon. Kaya mga kapatid, isa pong encouragement po sa ating lahat. Huwag po tayo huminto sa pagsunod sa Diyos. Okay? Pakita po natin na tayo po sumusunod sa pamamagitan ng ating paglilingkod. Huwag ka masiraan ng loob. Patuloy ka magpalakas sa Panginoon. Okay? I-enjoy mo yung the joy of salvation. Enjoy your service to the Lord and focus your eyes to Jesus. Amen. Purihin po ang Panginoon. Maraming po salamat sa inyo pong patuloy na pagpapalakas sa ating pang-araw-araw ng pagtanggap ng salita ng Diyos. Okay? Umaga, tanghali, hanggang gabi. Ituro sa ating mga anak, sa ating mga apo, ang mga salita ng Diyos para sila rin po ay patuloy na matutong sumunod sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos, maraming pong salamat sapagkat ikaw po ang aming Diyos na nagturo sa amin na sumunod sa iyo. In spite and despite, Lord, dahil ang sekreto ng tagumpay, ang sekreto, Panginoon, ng pagpapala, ang sekreto, Panginoon, ng pananatili sa iyo, Lord, ay ang pagsunod sa iyong kalooban. At ang lahat naman ng sumunod sa iyo, Panginoon, ay hindi po nasayang ang buhay, hindi nalugi ang kabuhayan, bagkus ay iyong pinagpalang lahat, Panginoon. May mga pagkakataon na pighati, pero binibigyan mo ng kaaliwan. May panahon ng pagkalugi, pero ibinabalik mo, Panginoon, ng doble-doble pa ang mga nalugi. Kaya tunay na wala pong, Panginoon, pagkatalo o pagkalugi man ang mga taong sumusunod sa iyo. Kaya tulungan mo po kami turuan, Panginoon, sa mga patuloy na pagbubukas ng mga gawain, sa bahay-bahay man at sa mga simbahan po namin. Kami nga po, Lord, ay makasunod sa iyo. Salamat po, Panginoon. Tanging dalangin, pagpalain mo po, Lord, lahat po ng aming mga leaders, the vine, the cluster, and the care leaders, and even all the disciples, and Lord, our brethren, who first time na, Lord, sa iyo ay tumanggap, Panginoon. Pagpalain mo po sila ng pagsunod sa iyong kalooban, Panginoon. Lord, ingatan mo rin po patuloy ang aming mga doktor, ang aming mga nurse, sa mga hospital facilities po namin. At yung mga may sakit, Lord, pagalingin mo po, Panginoon. At patuloy mo po sila, Lord, ibangon at tulungan at turuan na sumunod din sa iyong kalooban. Salamat po, pagpalain mo po ang aming bayan, pagpalain mo po ang aming simbahan. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus, lahat ay magsabi ng Amen.